Lono, so ngayon, no, alam nyo kasi, ang mangaral sa salita ng Panginoon ay isa talagang pinakamagandang bagay na magagawa natin dito sa ating buhay na temporary lamang. No? Dito ako masaya no, na ipangaral yung salita ng Panginoon. Maraming mga tao no, na nag-evangelize sa salita ng Panginoon. No? Gaya dati, kasi kami dati, bilong ako dati sa isang ministry no, na nangaral kami sa isang plaza doon sa city, sa Mindanao. No, sa General Santos, doon sa Plaza General Santos. Sa oras mangaral kami, hindi kami nagpapadistract sa mga kahit anong mga cellphone. Ang pinapangaral namin, hindi yung ministry namin. Hindi yung simbahan ang dala namin. Yung pangalan ng simbahan o ministry namin. Ang pinapangaral namin, ang salita ng Diyos at si Kristo. Si Kristo ang ipinapangaral namin. At hindi kami nagpapadistract. Every time na mangaral ang isa sa amin, walang ano yan sa cellphone na yan. Gagalaw-galaw sa cellphone. Magpapadistract sa bawat cellphone or anumang mga gadget. Mangaral ka, kailangan nakapokus ka sa yung pinapangaral. No? Dati kasi, may nadaanan ako, nangaral sila. Kung gusto mo talagang mangaral sa salita ng Panginoon, kailangan nakapokus ka. Paano mo maengganyo ang tao na bumalik sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong pangangaral o pag-evangelize sa salita ng ating Panginoon at kay Kristo dan sa maraming mga tao? Kung sa inyong grupo nag-evangelize, isa ang nangaral ng isang tao, tapos yung mga kasamahan nyo naman busy sa likuran na panay Facebook, panay cellphone or anuman na mga social media or anuman, tingin nyo kung may mga taong nanonood sa inyo na nangaral kayo ng mga ganyan, tingin nyo maniniwala kaya sa inyong mga ginagawa? Nangaral kayo sa salita ng Panginoon pero lumalakad kayo sa dalawang mundo. Busy kayo sa isang bagay na makamundo. May nadaanan ako dati ang ganyan, no? Pero para sa akin, baliwala sa akin to. Ayon nga dito sa sinasabi sa Biblia, sinasabi sa kasulatan, no? Hindi na yan bali sa akin basta maipangaral nila si Kristo, mabuti man o masama ang kanilang hangarin. Basta ipangaral nila si Kristo. Ito, no, wag nyo sanang gawin ito uli. Kung kayo ay mangaral, alam nyo ba dito sa kasulatan? Sinabi dito sa kasulatan, no, pagkamatahom, ano ba yung pagkamatahom sa Tagalog? Or pagka napakaganda ng mga paa ng mga taong nangangaral sa salita ng Panginoon. At dito rin sa kasulatan, sa sulat ni Apostol Pablo sa Epeso, gawin yung sapatos ninyo ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, ang pangangaral. Gawin yung sapatos ang pagpangaral sa salita ng Diyos. Napakaganda yan, napakaganda talaga kasi every time na mangaral ka sa salita ng Panginoon, tinitibayan, kumbaga, ano tawag yun, nagiging matatag ka. Binigyan ka ng Panginoon ng matatag na puso sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Masarap ang mangaral kung buong puso natin tong gawin sa ating Panginoon. Pero kung susunod kayo o gagayahin nyo yung mga ginagawa ng iba doon na nangaral, pero doon yung mga kasama naman nila, busy naman sa pindot-pindot o kukumpunin ng mga cellphone na yan, walang kakwenta-kwenta yan, walang maniniwala sa inyo yan. Marami siguro mga ano dyan, pero magagaya sa inyo, maniwala kayo sa akin, useless ang pangaral sa inyo, mas mabuti pa sa inyo, no, tigil nyo yan. Kasi hindi galing sa puso, hindi mula sa puso yung pangangaral nyo. Kumbaga parang napipilitan kayo. Ito ba yung sinasabi ninyo na holiness? Kayo sana na mangaral ng mga kabataan, ipangaral yung salita ng Panginoon, magiging example sana kayo sa mga tao. Makikita nila itong mga taong ito na nangangaral sa salita ng Diyos. Pero paano nila masasabi na seryoso kayo sa inyong mga ginagawa? Kung sa inyong mga sinasabi, sa inyong mga pinapangaral, hindi nyo ginagawa yung mga sinasabi nyo kasi busy kayo sa pagkukumpuni sa makamundong bagay. Paano yan? Paano nyo maipagsabay ang Panginoon at saka yung mundo?
Ang sinabi dito sa kasulatan, no, ang taong magmahal sa mundong ito ay hindi nyo kayang mahalin si Kristo. No one can serve two master. Kaya kayong mga preacher na mag-evangelize, be a good example. Hindi lang dahil sa nagpipreach. Kasi kami dati, sa oras sa simbahan kami, sa pagpipreaching, walang cellphone talaga yan. Hindi kami nagpapadistract sa mga cellphone at Facebook habang nangangaral yung kasama namin. Hindi. Kasi nga, gusto namin magiging example kami sa mga tao. Na maniwala sila sa mga sinasabi namin na pinapangaral namin na salita ng Panginoon bilang banal. Pero kung ganun ang ginagawa ninyo, na nangangaral kayo samantalang busy kayo sa kakapindot ng mga cellphone, walang kakwenta-kwenta yan. Maniwala kayo, basura yung ginagawa nyo. Magiging useless yan. Hindi mula sa puso yung ginagawa nyo. Marami na akong na-encounter niyan, marami akong nakikita niyan. Dito sa Lapu-Lapu at saka sa ibang lugar. Ayan ang dapat nating iwasan ng mga ganitong bagay na unholiness. Be a good example sa bawat listener, sa bawat tao. Kasi mga ganito, naku, masasayang lang yung panahon nyo. Tapos, pag report kayo dun sa mga pastor na ito, walang naniniwala, walang nakikinig sa amin. Paano makikinig sa inyo yung mga tao? Busy kayo, hindi nyo ginagawa yung mga sinasabi nyo. Kasi busy kayo patungkol sa mga kamundong bagay. Nangangaral kayo na ang magmahal sa mundo, ganito, ganyan, hindi magmahal sa Kristo. O kayo naman mismo magmahal sa mundo. Kayo mismo hindi sumusunod sa pinapangaral nyo. Kung hinahanap nyo ang mga taong tupang ligaw, mga ligaw na mga tupa, kayo rin pala, ligaw rin. So, huwag nyo sanang gawin to, no? Kung kayo ay mangaral sa salita ng Panginoon, gawin nyo seryoso. Kasi ang buhay ng tao ay hindi talaga kalukuhan yan. Sa susunod, i-explain ko sa inyo na marami rin sa mga simbahan, sa loob ng mga simbahan, na gumagawa ng mga kalukuhan, mga blasphemy, mga na-encounter ko noon. Yung mga kasamahan ko dati sa evangelist. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone.